Ilang sandali bago magsimula ang labanan. Beastfolk Federation Harbor Town. Sa labas ng isang malaking kamalig na gawa sa kahoy, nagrereklamo ang dalawang beastfolk na nakaatas magbantay. Damn it, ang malas naman natin. Sa lahat pa ng pwedeng assignment, guard duty pa ang napunta sa atin. Mahigpit na kinuyam ng isa ang kanyang kuko habang mayabang nang umisi. Ang Witch of the Great Tower? Isa lang yang human mage. Madali kong mapuputol ang ulo niya. Napailing ang kanyang kasama at sinubukang pababain ang kanyang kumpiyansa. Gets kita. Pero seryosohin mo ang trabaho natin. Kapag may kahit isang hostage na nakatakas, si Chief Gum mismo ang papatay sa atin. Malakas na sinampal ng unang Beastfolk guard ang pinto at mayabang nang umisi. Makatakas? Imposible yun. Mga babae at bata lang ang nakakulong dyan. Wala silang lakas para tumakas. At lalo namang wala silang lakas ng loob. Napakibit balikat ang isa pang gwardya. May punto ka. Kahit makalabas pa sila sa bodega, hindi rin sila makakalabas ng buhay sa bayan ng Beastfolk. Unti-unting lumitaw ang isang malupit na ngiti sa mukha ng unang gwardya. May masama siyang naisip. Pero, baka mas masaya kung pabayaan nating makatakas ang isa. Napakunot noo ang kanyang kasama. Ha? Anong sinasabi mo? Lalo pang lumawak ang ngisi ng Beastfolk habang halos nalalaway sa pananabik. Manghuhuli tayo rito sa bayan. Tutal, papatayin din naman silang lahat mamaya. Walang magagalit kung isa o dalawang tao ang patayin natin para lang magsaya. Hinimas ng ikalawang Beastfolk guard ang kanyang baba habang unti-unting napapangiti. Oo nga, parang masaya yan. Paborito kong pinapana ang likod ng mga babaeng tao at mga bata habang desperado silang tumatakbo. Masarap pa sa rin ang mga mahihina na wala namang kakayahang lumaban. Lalo pang lumapad ang ngisi ng unang Beastfolk. Kita mo, may oras pa naman tayo. Gawin na natin. Ngunit sa mismong sandaling mag-uumpisa na sana sila sa kanilang malupit na plano. May biglang pumukaw sa kanilang pansin. Pareho silang natigilan at napalingon sa direksyon ng kakaibang presensya. Bago pa makapag-react ang dalawang Beastfolk, may isang aninong biglang lumitaw sa likuran nila at walang pag-aalinlangang itinarak ang talong sa likod ng unang gwardya. Sa malamig at walang emosyon na boses, marahan niyang iniutos. Mamatay ka, nakatayo mismo dyan. Biglang umikot ang mga kumikinang na magic ring sa paligid ng katawan ng Beastfolk. Sa isang iglap, hindi na ito makagalaw. Nanatili siyang nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Habang unti-unti siyang namatay, napalingon siya sa kanyang balikat bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagkasuklem. Nakakadiri, napakabastos at napakahayop ng usapan ninyo. Pakakawalan ng mga babae at bata. Para lang manghuli at pumatay bilang libangan? Bahagya siyang napailing. Kayong dalawa ay tunay na mga basura. Pagkasabi nito, tumalikod siya at pumasok sa loob ng bodega. 2 beses siyang pumalakpak upang makuha ang atensyon ng mga natatakot na bihag. Lahat sila ay napatingin sa kanya sa matinding pagkabigla. Itinaas ng misteryosang tagapagligtas ang isang daliri sa kanyang labi bilang hudyat na tumahimik ang lahat. Sa isang kalmado at nakapagpapakalmang boses, nagsalita siya. Huwag kayong matakot. Naparito ako upang iligtas kayong lahat. Sa utos ng isang dakilang tao. Bahagya siyang ngumiti. Sa madaling salita, kakampi ninyo ako. Nagkatinginan ng mga bihag habang unti-unting nabubuo ang pag-asa sa kanilang mga puso. Kakampi natin. Ililigtas tayo. Habang nagsasalita, mabilis niyang pinuputol ang mga tali ng mga bihag. Agad namang nagsimula ang sunod-sunod na desperadong pakiusap. Ang mga anak ko ay nakakulong sa ibang lugar. Pakiusap, iligtas niyo rin sila. At ang asawa ko rin. Isang mukhang maharlikang dalaga ang napahawak sa kanyang dibdib habang halos umiiyak sa desperasyon. Pakiusap, iligtas niyo rin ang kaibigan ko. Dinala siya sa kung saan. May maibabayad ako sa inyo. Nakikiusap ako. Nanatiling kalmado ang misteryosang tagapagligtas habang nagbibigay ng katiyakan. Huwag kang mag-alala. May papangako kong ligtas si Mia. Bahagya siyang ngumiti, dahil ang pinakadakilang tao sa buong mundo. Siya mismo ang pumunta para iligtas siya. Natigilan ng dalaga. Ha, hindi ko naman sinabi ang pangalan niya. Paano mo nalaman na si Mia ang tinutukoy ko? Sandaling ipinikit ng tagapagligtas ang kanyang mga mata bago mahinahong sumagot. Ipapaliwanag ko na lang mamaya. Pagkatapos ay humarap siya sa lahat ng bihag sa loob ng bodega. Ang iba pang mga bihag ay inililigtas na rin ng aking mga kasamahan. Sa katunayan, malamang ay ligtas na silang na-teleport sa ngayon. May banayad siyang ngiti habang tinitingnan ng lahat. Kaya huwag na kayong mag-alala. Itinaas ng misteryosang tagapagligtas ang isang kumikinang na magic card. Kalmado niyang sinabi sa mga bihag. Ay teleport ko na kayo sa isang ligtas na lugar. Kaya huwag kayong mabibigla.
Itinapat niya ang magic card sa direksyon ng napakalaking tore sa malayo at agad itong inactivate. Group teleport to the Great Tower. Release. Sa isang iglap, binalot ng liwanag ang buong grupo. Naglaho silang lahat sa loob ng bodega at agad na lumitaw sa loob ng Great Tower. Anong nangyari? Nasaan na tayo? Nalito ang mga tao habang nag-uusap-usap sa isa't isa. Lumapit ang tagapagligtas at mahinahong ipinaliwanag ang sitwasyon. Kumalma kayong lahat. Gumamit ako ng isang magic item upang i-teleport kayo mula sa bodega ng Beastfolk Federation papunta sa Great Tower na matatagpuan sa kagubatan ng Elven Queendom. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa hanay ng mga fairy maid na maayos na nakapila sa likuran niya. Ligtas na kayo rito. Sa ngayon, gusto ko munang kumalma kayong lahat at manatili dito. Maya-maya lang ay dadalhan kayo ng mga fairy maid ng pagkain, damit, at iba pang kakailanganin ninyo. Bahagya siyang ngumiti. Huwag kayong mag-alala. Wala kayong kailangang bayaran. Kaya tanggapin nyo lang ang tulong nila. Napabuntong hininga sa ginhawa ang mga nailigtas na bihag. Naiintindihan po namin. Ngunit may isang babae na nag-aatubiling magtanong. Nasaan na po ang iba? Hindi pa man niya natatapos ang kanyang tanong. Isang malakas na ugong ng mahika ang biglang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Kasunod nito ay isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag. Napasinghap ang lahat. Sa harapan nila, biglang bumukas ang ilang malalaking kumikinang na portal. Saan galing yan? Teka, iyon ba? Unti-unting naglaho ang liwanag ng mga portal. Sa kabilang panig nito, lumitaw ang natitira pang mga bihag. Sa isang iglap, napuno ng iyakan at sigawan ng tuwa ang buong bulwagan. Mahal, miss na miss kita. Salamat sa Diyos. Ligtas ako. Pati ang mga bata, ligtas din. Daddy, buhay ka. Nagyakapan ng mga pamilya at magkakaibigan habang tuloy-tuloy ang kanilang pagluha sa sobrang saya. Sa gitna ng emosyonal na tagpo, biglang napasinghap si Coney nang makita niya ang isang pamilyar na tao na mabilis na tumatakbo papunta sa kanya. Mia, nanlaki rin ang mga mata ni Mia habang nakangiti. Hindi na napigilan ng dalawa ang kanilang emosyon. Agad silang nagtakbuhan at mahigpit na nagyakap. Mia, Coney, mahigpit silang kumapit sa isa't isa habang patuloy na tumutulo ang kanilang mga luha. Sa wakas, ligtas na silang muling nagkita. Habang umiiyak sa sobrang ginhawa, sabay nilang sinabi, "Buti na lang, ligtas ka. Sobrang saya ko." Habang nakaluhod sa sahig at mahigpit pa ring magkayakap, mahinang ngumiti si Mia. May luha pa rin sa kanyang mga mata habang marahan siyang nagsalita. "Salamat, dahil nag-alala ka para sa akin, Coney." Lalong napaiyak si Coney. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa balikat ni Mia habang nilalamon siya ng matinding guilt. Hindi ko deserve ang pasasalamat mo. Ang ginawa ko lang ay manginig sa takot at maging pabigat sa'yo. Humagulgol siya habang mahigpit na nakakapit kay Mia. Wala akong nagawa, kaya wala akong karapatang maging kaibigan mo. May banayad at napakainit ng ngiti si Mia habang pinapawi ang pagdududa ni Coney. Hindi totoo yan. Nakaya kong lumaban hanggang sa huli. Dahil nasa tabi kita, kaya talagang kailangan kitang pasalamatan. Napunasan ni Coney ang kanyang mga luha at tumingin kay Mia ng may paghanga. Masyado kang mabait, Mia. Umiling si Mia at bahagyang ngumiti. Hindi, normal lang naman ang ginawa ko. Tumayo si Coney at muling hinarap si Mia. Buo na ang kanyang paniniwala. Hindi, talagang mabait ka. Sandali siyang tumigil bago nagsalita ng may taos-pusong paghanga. At ang kabutihan mo, ang nagligtas sa akin. At pati na rin sa napakarami pang ibang tao. Kung ang Witch of the Great Tower ang itinuturing na diyosa ng kaligtasan ng sangkatauhan. May kumikislap na paghanga sa mga mata ni Coney habang iniunat niya ang kanyang kamay kay Mia. Punong-puno ng pananabik ang kanyang boses ng buong puso niyang sabihin. Kung ganun, ikaw ang healer naming lahat, Mia. Isa kang saint. Biglang natigilan si Mia. Ang kanyang kumpiyansang ngiti ay napalitan ng litong ekspresyon habang napapawis siya. Punong-puno ng paghanga si Coney habang isa-isang binanggit ang mga ginawa ni Mia. Kaya mo sanang tumakas mag-isa. Pero ako ang pinili mong protektahan. Dahil doon, ikaw ang nahuli ng mga beastfolk. Habang patuloy siyang nagsasalita, unti-unting napayuko si Mia sa sobrang hiya. Wala na siyang maisagot. Hindi naman napansin ni Coney at tuloy-tuloy pa rin siya. Noong bihag tayo, ikaw ang nagpalakas ng loob ng lahat. Ginamo mo ang mga sugatan gamit ang healing magic mo. At kahit kaunti lang ang pagkain mo, ibinibigay mo pa yon sa mga bata. Mas lalo pa siyang naging emosyonal. Gumawa ka pa ng tubig gamit ang magic mo. At ipinamahagi mo yon sa iba. Imbes na sarilinin mo, lumapit siya kay Mia, halos kumikinang ang kanyang mga mata sa paghanga. Noong naging duwag ako,
Ikaw ang nagprotekta sa akin. At ikaw pa ang pumunta sa battlefield kapalit ko. Itinaas niya ang kanyang boses habang buong puso niyang idineklara. Kung hindi ka isang saint, ano pa ba ang matatawag sa'yo? Napapawis na sa kaba si Mia habang desperado niyang pinapatahan si Kwone. Kwone, kalma ka muna. Bawasan natin ng kaunti ang papuri, okay? Okay. Ngunit huli na ang lahat. Dahil sa sinabi ni Kwone, isa-isang nagsimulang magsalita ang iba pang mga nailigtas na bihag. Noong nahuli ako ng mga beastfolk, nasugatan nila ako. Pero pinagaling mo ako ng walang hinihinging kapalit. Ibinigay mo sa akin ang bahagi ng tinapay mo. At binigyan mo rin ako ng maiinom na tubig. Sunod-sunod ang kanilang pasasalamat at papuri. Samantala, nanatiling nakatayo si Mia na nanlalaki ang mga mata, tila tuluyang natulala. Lalong lumakas ang loob ni Kwone nang marinig niyang sang-ayon ng mga tao. Tumayo siya ng buong pagmamalaki at halos isiga ang kanyang deklarasyon sa buong bulwagan. Uulitin ko, kung ang Witch of the Great Tower ang diyosa ng kaligtasan ng sangkatauhan. Ikaw naman ang healer naming lahat, Mia. Isa kang saint. Ikaw ang pag-asa ng sangkatauhan. Saint Mia. Samantala, tuluyang natulala si Mia. Nanigas na lang siya sa kinatatayuan, wala nang magawa upang pigilan si Kwone. Sa loob lamang ng ilang sandali, kumalat ang titulong iyon sa buong bulwagan. Nagbulungan ng mga tao habang puno ng paghanga ang kanilang mga mata. Isang Saint, kaya pala tayo naligtas. Dahil kay Saint Mia, siya ang nagligtas sa atin. Siya ang nagprotekta sa atin laban sa ulan ng mga palaso. Unti-unting nagkaisa ang lahat sa iisang pangalan. Saint Mia. Sa loob lamang ng ilang sandali, sumabog sa masayang hiyawan ang buong bulwagan. Hooray! Mabuhay ang ating saint. Mabuhay si Saint Mia. Mabuhay ang Witch of the Great Tower. Samantala, tuluyan nang nag-crash ang utak ni Mia. What? Habang magkahawak ang mga kamay at kontentong nakangiti si Kwone, tahimik namang dumarana si Mia ng matinding existential crisis. Mukhang hindi pala para maging pinakamakapangyarihang mage sa mundo ang kapalaran ko, kundi para maging isang saint. Ngunit hindi pa rin tumitigil si Kwone. Lalong nagniningning ang kanyang mga mata habang tila nangangaral siya sa harap ng lahat. Ngayon ko lang naunawaan ang tunay kong layunin. Ipinagtagpo ako ng tadhana sa iyo, at iniligtas ng Witch of the Great Tower. Upang masaksihan ko mismo, ang pagsilang ng isang saint sa ating panahon. At ipalaganap sa buong mundo ang himala ng iyong pag-iral. Lumapit pa siya kay Mia, halos kumikinang sa sobrang pananabik. Mia, tinadaan na tayong magkita. Hindi na nakatiis si Mia. Agad niyang hinawakan ng magkabilang balikat ni Kwone at desperadong inalog ito. Hindi ako saint. Habang patuloy ang masayang hiyawan ng mga tao, tuluyan nang bumagsak si Mia sa sahig. Halos mawalan na siya ng pag-asa habang tahimik na umiiyak. Sa kabilang banda, nagkatinginan ng mga maid at lumapit sa kanilang pinuno. Mr. Dark, Lord Light, ano po ang gagawin natin rito? Tahimik na pinagmasdan ni Lord Light ang nangyayaring kaguluhan. Pagkaraan ng ilang sandali, napaisip siya. Pasensya na, Mia, pero baka maging kapaki-pakinabang ito. Bukod sa Witch of the Great Tower, maaaring kailangan din ng sangkatauhan ng isa pang simbolo ng pag-asa. Isang saint. Habang mas lalo niyang pinag-iisipan ng sitwasyon, mas nakikita niya ang magiging pakinabang nito. Isang taong madaling lapitan, na makapagbibigay ng pag-asa at kapanatagan sa puso ng mga tao. At kung ang witch ang makapangyarihang tagapagligtas, isang healing saint ang magiging perpektong katuwang niya. Sa likod ng kanyang maskara, marahang ngumiti si Lord Light. Pagkatapos ay buong casual niyang sinabi, "Oo, maganda naman pakinggan, hindi ba? Nagustuhan ko ang pangalang, Saint Mia." Parang tinamaan ng kidlat si Mia. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tuluyang nawalan ng pag-asa. Ha, Mr. Dark, pati kayo. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naging opisyal ang bagong titulo. Masaya ring itinaas ng mga fairy maid ang kanilang mga kamay at sabay-sabay na sumigaw. Hooray for Saint Mia. Habang umaalingaw-ngaw ang sigawan sa buong bulwagan, si Mia ay tuluyan ng bumagsak sa kawalan ng pag-asa. Mukhang wala na talaga siyang takas sa bago niyang pangalan, Saint Mia. Habang bumubuhos ang sinag ng liwanag sa loob ng malaking bulwagan, sabay-sabay na itinaas ng lahat ang kanilang mga kamay. Maging ang mga nailigtas na bihag at mga fairy maid ay nagkaisa sa iisang sigaw. Hooray for Saint Mia! Hooray for Saint Mia! Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang kanilang masayang hiyawan sa buong Great Tower. Sa unahan ng lahat, buong pagmamalaking nakatayo si Kwone. Maliwanag ang kanyang ngiti, tila isang bayani na nagtagumpay sa kanyang misyon. Samantala, si Mia naman ay tuluyan ng napayuko.
Tinaakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay habang lubos na nawawalan ng pag-asa. Sa huli, wala na talaga siyang nagawa. Sa isang iglap, ang simpleng healer na si Mia ay naging Saint Mia sa puso ng lahat. Habang patuloy ang masayang sigawan ng buong bulwagan, lumapit ang ilang fairy maid kay Lord Light at magalang na yumuko. Mr. Adventurer, may sandali po ba kayo? Lumingon si Lord Light at kumaway ng masaya kay Mia. Pasensya na, Mia. May tumatawag sa akin, kaya sandali muna akong aalis. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mia. Para bang ang huling pag-asa niyang makatakas sa titulong Saint ay iiwan na rin siya. Agad siyang nagunat ng kamay habang desperadong sumisigaw. Mr. Dark. Ngunit walang nagawa si Lord Light kundi ngumiti habang naglalakad palayo. Samantala, unti-unting napalitan ng seryosong ekspresyon ang kanyang mukha. Now, then. Habang unti-unti siyang lumalayo sa masayang pagdiriwang, nawala ang magaan ng ngiti sa mukha ni Lord Light. Napalitan ito ng malamig at seryosong tingin. Mukhang kailangan ko nang bumalik. Sandali siyang tumigil. At tapusin. Lalong tumilim ang kanyang mga mata habang nakatingin sa malayo. Ang natitira pang mga beast folk.